Sinampahan na ng unang impeachment complaint sa Kamara si Pangulong Bongbong Marcos. Inihain ang reklamo ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jersey Nisay. Ayon sa reklamo, pinagtaksilan umano ni PBBM ang tiwala ng publiko sa pagpapahintulot na isuko o arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bigo rin daw i-veto ng Pangulo ang unprogrammed appropriations sa General Appropriations Bill. Welcome sa isa na namang episode ng Ayon sa Batas kung saan batas ang issue. At yung episode, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos o PBBM. Kasi kung maaalala niyo, noong January 20, 2026, nag-file ng isang impeachment complaint si Attorney Andre De Jesus laban kay PBBM. I'm Attorney Andre R. De Jesus. I'm the complainant in this verified impeachment complaint that I had just filed with the House Secretary General against our sitting President, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Pero sino nga ba si Attorney Andre De Jesus? Isa siyang abogado na nagtuturo sa Lasal. Pero naging questionable ang pagkatao niya dahil bigla na lang siyang nag-file ng impeachment complaint laban kay PBBM even though nag-file siya dati ng disbarment case kay Attorney Glenn Chong nung nagbanta si Attorney Glenn Chong na sasampalin nito si First Lady Liza Marcos. Kaugnay sa iniha impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, sino nga ba ang complainant na si Attorney Andre De Jesus? Base sa kanyang profile sa isang social networking site, isa siyang professor ng De La Salle University. Nagtapos siya ng kolehiyo noong 1998 sa San Beda University at nakakuha ang kanyang law degree sa Ateneo de Manila University noong 2003. Ditong 2024, naghain siya ng disbarment case laban sa isang kapwa-abogado dahil sa pagbabanta umanong sasampalin si First Lady Liza Araneta Marcos. Nilinaw naman ni De Jesus na hindi niya kliyente at hindi niya kilala ang unang ginang. Pero even though sinasabi niya na hindi niya kilala si Liza Marcos, hindi pa rin natin may iwasan na mag-speculate kung bakit siya nag-file ng impeachment complaint laban kay PBBM when in fact, nag-file siya ng disbarment case sa abogado na nagbanta kay Liza Marcos. Nevertheless, for the purpose of this video, i-assume na lang natin na hindi talaga kilala ni Attorney Andre De Jesus si First Lady Liza Marcos. At hindi lang si Attorney Andre De Jesus ang gustong patasikin si PBBM bilang presidente. Dahil noong January 22, 2026 naman, ang Makabayan Bloc naman ng Congress ang sumubok na mag-file ng impeachment complaint laban kay PBBM. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Makabayan Bloc ng Congress ay binubuo ng 4 na party list. Yan ay ang Bayan Muna, ang Alliance for Concerned Teachers o ACT Teachers Party List, Gabriela at Kabataan Party List. Sinabi kong sinubukan ng Makabayan Bloc na mag-file ng impeachment complaint dahil hindi tinanggap ng Office of the Secretary General ng House of Representatives ang impeachment complaint. Ang dahilan, nasa Taiwan daw kasi ang House of Representatives Secretary General na si Attorney Cheloy Garafil at wala daw siyang inauthorize sa Office of the Secretary General na tumanggap ng kahit anong impeachment complaint. Kaya nag-iwan na lang ng kopya ang Makabayan Bloc ng impeachment complaint laban kay PBBM sa Office of the Secretary General ng House of Representatives. Dismayado ang Makabayan Bloc lawmakers at complainants mula sa progressive at civil society groups nang hindi tanggapin ng Office of the House Secretary General ang kanilang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala sa kanyang tanggapan si House Secretary General Attorney Cheloy Garafil at nasa Taipei para tumanggap ng pagkilala mula naman sa pamahalaan doon. Hindi namin kasalanan kung absent ang inyong Secretary General. Under the Constitution, under the rules, it is enough that we submit to your office. At we expect that on Monday, this will be transmitted to the Office of the Speaker. And the Speaker will transmit it to the Committee on Rules para mailagay na ho sa order of business. And later that afternoon, ang pro-Duterte group naman na kinabibilangan ni Atty. Ferdinand Topacio at Mike Defensor ang sumubok na maghain ng pangatlong impeachment complaint laban kay PBBM. Pero katulad din ng sa impeachment complaint ng Makabayan Bloc, hindi ulit tinanggap ng Office of the Secretary General ng House of Representatives ang kanilang impeachment complaint dahil nga nasa Taiwan si House of Representatives Secretary General Attorney Cheloy Garafil. The Secretary General is not bound, not authorized to receive. It is the office of the Secretary General, not the Secretary General.
Deputy Secgen. Sir, I'm the executive director. I am the next in line. Yes. So you should receive. In the You should case of receive. Bautista versus- Oh. In the case of Bautista Wait, impeachment, it's the deputy who will receive. Yes. Respectfully. Okay, I'm not here to argue. I don't wish to. Yeah. Sa kakampi natin to. Yes, yes. I am just relaying my position. Yes. I'm not. No, attorney, ano lang, It's not an instruction. It is. I am not in a position to receive it. But in the case of impeachment of former COMELEC chairman Bautista, whom we impeach, it was the deputy Yes. who received our impeachment The next in line, complaint the in next in line. 2017. Yes, the next line. There is already a precedence in the House. I would have to say Please check the records. I am not arguing. Sir. Okay. I'm not Sige arguing. lang. Thank you. I'm not even raising my voice. Yeah. Yeah. I am just manifesting. Okay. I am not authorized to receive it. Mabuti na lang, noong January 26, 2026, tinanggap na ng Office of the Secretary General ang impeachment complaint ng Makabayan Black. Sinabit na namin at nandyan na si Secgen Garafil at nireceive na ng kanyang opisina personal na inabot namin ang complaint sa kanya. So wala nang duda rito, no? Filed and received by the Office of the Secretary General. Sa makatuwid, dalawa ang impeachment complaint na na-file against PBBM. Yung isa ay yung kay Atty. Andre De Jesus at yung pangalawa ay yung sa Makabayan Black. So baka nagtataka kayo, bakit nagmamadali ang Makabayan Black at Pro-Duterte Group na ma-file ang kanilang impeachment complaint? Dahil kapag na-forward na ng Secretary General ang impeachment complaint ni Atty. Andre De Jesus sa Office of the Speaker of the House, it will initiate the impeachment proceeding against PBBM. Ang problema, sinasabi ng Pro-Duterte Black na walang kwenta ang impeachment complaint na i-file ni Atty. Andre De Jesus dahil 15 pages lang daw ito. In fact, tinawag ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na basura ang impeachment complaint ni Atty. De Jesus dahil ang mga ebidensya niya ay nagmula lang sa news articles. Out of nowhere, reading some articles in the newspapers, in the social media, at yun ang kanyang ebidensya, nag-file siya ng impeachment against the husband of the First Lady. So, hindi ko makita yung logic dito dahil yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. At hindi lang si Representative Erice ang nagsasabi na walang kwenta ang impeachment complaint ni Atty. Andre De Jesus. Kumakalat kasi sa news na sinadya daw ni Atty. Andre De Jesus na mahina ang kanyang complaint dahil ang talagang intensyon niya ay para simulan ang one-year impeachment bar ayon sa 1987 Constitution. Yan din ang pananaw ng Pro-Duterte Bloc. Meron po kaming pakiusap. Bantayan po natin itong filing na ito dahil pansinin ninyo, yung kauna-unahang verified impeachment complaint na na-file, walang attachment. Ilang pages ba yun? 15 o 4? 4 pages. 4 pages, talagang final lang. Ang intention noon is para makapag-bar ng 1 year. Mabuti na lang nakapag-file agad ng impeachment complaint against PBBM ang Makabayan Bloc dahil noong araw din ng Monday, January 26, 2026, ni-refer agad ng House of Representatives ang dalawang impeachment complaint laban kay PBBM sa kanilang Justice Committee. 2 verified impeachment complaints against Philippine President Marcos Jr. are referred to the House Justice Committee. This effectively blocks subsequent complaints from being filed against him. On Monday night, the House plenary tackled the 2 verified impeachment complaints and referred them to the House Committee on Justice. With this, the impeachment proceedings against President Ferdinand Marcos Jr. is deemed initiated, triggering the 1-year ban on filing additional complaints against him. Since nai-refer na ang dalawang impeachment complaints sa Justice Committee, it is safe to say na ang impeachment proceeding laban kay PBBM ay nagsimula na. This means, hindi na ulit pwedeng mag-file ng impeachment complaint laban kay PBBM for a period of 1 year ayon sa Philippine Constitution. Ito ang tinatawag natin na 1-year impeachment bar rule. Ang rule na ito ay base sa paragraph 5, section 3, article 11 ng 1987 Constitution na nagsasabing bawal mag-initiate ng more than 1 impeachment proceedings laban sa isang impeachable officer sa loob ng isang taon.
At para lang malaman ninyo, hindi porket may na-file na impeachment complaint ay na-initiate na agad ang impeachment proceedings. In fact, ayon sa kasong Gutierrez versus House of Representatives, sinabi ng Supreme Court ng impeachment proceedings ay may initiate lang kapag inaktuhan ng Congress ang impeachment complaint, which is the referral to the Justice Committee ng House of Representatives. Just to remind you, na-discuss na natin before ang pagkakaiba ng pag-file ng impeachment complaint at pag-initiate ng impeachment proceedings. Kung gusto nyo ng mas malalim na paliwanag sa pagkakaiba nito, you can check out this video. Ang link ng nasabing video ay nasa description ng video na ito. Pero sa impeachment case ni PBBM, meron tayo ngayong dalawang issue. Una ay kung pwede bang tanggihan ng Office of the Secretary General ng House of Representatives ang pag-file ng impeachment complaint. At pangalawa, kung ano nga ba ang effect ng basurang impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus. So ang una nating issue ay kung pwede bang hindi tanggapin ng Office of the Secretary General ng House of Representatives ang isang impeachment complaint. Ang lagi kasing sinasabi ng mga complainants sa impeachment complaint ni PBBM ay ministerial duty daw ng Office of the Secretary General ng House of Representatives ang pagtanggap ng impeachment complaint. So ano nga ba ang ibig sabihin ng ministerial duty? Ayon sa kasong Malyari versus Banco Filipino, sinabi ng Supreme Court na ang isang trabaho ay ministerial kapag ang isang public officer ay may kailangang gawin alinsunod sa utos ng legal authority nang hindi gumagamit ng judgment kung tama o mali ang paggawa ng kanyang duty. Sa madaling salita, kapag ang isang duty ay ministerial, walang authority ang public officer na mag-judge kung ano o papaano niya gagawin ang kanyang trabaho. Iba naman ang ministerial duty sa discretionary duty. Ayon sa Supreme Court sa kasong Espiridion versus CA, ang isang discretionary act ay nagbibigay sa isang public officer ng karapatan na magdesisyon kung kailan at papaano niya gagawin ang isang trabaho. Pagdating sa impeachment complaint, ministerial ang duty ng Office of the Secretary General ng House of Representatives na tanggapin ang impeachment complaint, lalo na kung ito ay verified at endorsed. In fact, sa kasong Duterte versus House of Representatives, sinabi ng Supreme Court na ministerial duty ng Office of the Secretary General ng House of Representatives na ilagay sa order of business within 10 session days at ma-refer sa proper committee within 3 session days thereafter ang mga impeachment complaint na ipinail sa kanila. Sa madaling salita, dahil ministerial duty ng Office of the Secretary General ng House of Representatives ang pagtanggap ng impeachment complaint, hindi nila pwedeng hindi tanggapin ang isang impeachment complaint. Kaya, labag sa Constitution ang ginawa ng Office of the Secretary General ng House of Representatives nang hindi nila tinanggap ang impeachment complaint ng Duterte Block at ng Makabayan Block noong January 22, 2026. Buti na lang, tinanggap ng Office of the Secretary General ng House of Representatives ang impeachment complaint ng Makabayan Block dahil kung hindi, baka makasuhan ng staff ng Office of the Secretary General ng House of Representatives ng dereliction of duty. So ang next issue natin ay kung ano ba yung risk ng pag-file ng basurang impeachment complaint laban kay PBBM. Pero bago natin sagutin yan, alamin muna natin kung bakit sinabi ni Representative Erice na basura ang impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus. Ayon kay Representative Erice, ang impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus is insufficient in form and in substance dahil nga ang ebidensya lang ni Attorney Andre De Jesus ay galing sa news articles. Kaya kung siya daw ang mag-evaluate ito sa Justice Committee, i-dismiss niya daw agad ang kaso. Yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. At sa tingin ko ay hindi ito wala ito sa forma at walang substance yung kanyang i-file na impeachment complaint. Kung ako ang boboto sa Committee on Justice, hindi ako magdadalawang isip na i-dismiss ito. Pero teka nga muna, alamin muna natin kung pwede bang gamiting ebidensya sa korte ang newspaper articles. Ayon sa kasong Feria versus Court of Appeal, sinabi ng Supreme Court na ang newspaper articles ay equivalent to hearsay evidence twice removed o sa madaling salita, double hearsay. Ibig sabihin, kung ano ang narinig mo sa mga news articles ay narinig lang din ito mula sa ibang tao. Kaya ang news articles ay hindi pwedeng gamitin sa korte bilang ebidensya at hindi pwedeng gamitin basihan ng katotohanan ng mga pangyayari. So may point din naman talaga ang sinabi ni Representative Erice na insufficient in form and in substance ang impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus.
Kasi by attaching news articles as evidence sa kanyang impeachment complaint, it means na walang personal knowledge si Attorney Andre De Jesus sa mga impeachable offenses na binibintang niya kay PBBM. At yan din ang nakikita ni Representative Erice sa complaint ni Attorney Andre De Jesus. Sir, doon sa pagkakaroon ng personal knowledge ng complainant, doon sa inirereklamo niya, meron bang ganong element dito? Wala akong makita. Kasi nga, he came from nowhere. At sa ibang mga impeachable offenses na inallege ni Attorney Andre De Jesus against kay PBBM, inisa-isa ni Representative Erice yung mga dahilan kung bakit basura ang mga aligasyon ni Attorney Andre De Jesus against PBBM. Sir, pwedeng pa-elaborate lang? Sabi niyo po, wala sa forma at walang substance yung kanyang i-final na impeachment complaint ni Andre. Yes, kasi yung nakita ko, ito yung mga articles niya, no? To be accurate, babasahin ko. Culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. The complaint alleges that the President enabled the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. It would require a lot of documents and to link the President. So, kung wala to, basura to. Graft and corruption. Allegations involve a systematic plunder of the national budget through unprogrammed appropriations and ghost flood control projects. It specifically cites a claim of 100 billion insertions in the 2025 budget for kickbacks. Ito yung sinabi ni Saldico. Wala naman dito si Saldico. Wala naman mga affidavit si Saldico. So, basura to. Unfitness for office, yung tungkol sa pagiging drug addict. No way naman na mapuprove to dahil hindi naman pwede natin pilitin si Presidente na magpa-drug test. At hindi naman pwede maging ebidensya yung testimony ni nung kanyang kapatid. So, basura ulit ito. Abuse of power. The complaint alleges the creation of an independent commission for infrastructure was weaponized move and political allies and target enemies. I don't think that this is a impeachable offense. And number 5, failure to exercise veto power. Ito, pwede ito. Pero you have to attach a lot of documents. Granting for the sake of argument na basura nga ang impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus, matitrigger ba nito ang 1-year impeachment bar kung ito lang ang impeachment complaint na nirefer sa House Committee on Justice? Ang argument ko dyan ay hindi nito matitrigger ang 1-year impeachment bar rule. Sa desisyon ng Supreme Court sa kasong Duterte versus House of Representatives, sinabi ng Supreme Court na sham impeachment complaints o yung mga impeachment complaint na ang layon lang ay matrigger ang 1-year impeachment bar rule upang maprotektahan ng impeachable officer for 1 year ay hindi makakapag-trigger ng 1-year impeachment bar rule. So paano natin malalaman kung ang isang impeachment complaint ay sham or fake? Ayon sa resolution ng Supreme Court sa motion for reconsideration ng House of Representatives sa kasong Duterte versus House of Representatives, ang insufficiency of form ng isang impeachment complaint ay nagdedetermina kung ang isang impeachment complaint ay sham or fake impeachment complaint. Ang ilan sa mga examples ng sham impeachment complaint ay kapag hindi ito properly verified or hindi ito in-endorse ng member of the House of Representatives if filed by a private individual. As we heard earlier, sinabi ni Representative Erice na ang impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus is not sufficient in form and in substance. Sa madaling salita, ang impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus ay walang kwenta sa anyo at sa mga nilalaman nito. Kaya, I submit na kung ang impeachment complaint lang ni Attorney Andre De Jesus ang pagbabasehan ng impeachment proceeding ni PBBM, hindi nito matitrigger ang 1-year impeachment bar rule dahil ito ay sham complaint. Nevertheless, mabuti lang nakahabol lang Makabayan Block sa pag-file ng impeachment complaint laban kay PBBM upang hindi lang ang impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus ang magiging basehan ng House of Representatives. At yan ang ating episode for today. Sana may natutunan kayo. Kung nagustuhan niyo ang video na to, please like, share, and subscribe. And I'll see you next time. Session adjourned.